magandang hapon pala sa atin lahat. Lahat ng mga tropa nating gwardiya na katulad natin na maagang pumapasok sa duty. Depende kasi sa kasama mong 5'9" or gwardiya na ang pag-uusap nyo. Nakadepende yan. Sa area namin, kailangan maaga kami papasok para maaga rin maka out sa duty para magkapaglaba. Kasi pag panggabi, pag pang umaga, antok ka na. Pag makapaglaba na maaga, tapos tulog, ma-relax, tapos maya magsaing. Dito na pala tayo sa area natin. Ayan. Suot tayo ng mga kailangan natin isuot bilang isang security guard kasi hindi tayo respetuhin ng mga visitor o tao pag medyo dugyo tayo sa pananamit natin. Kailangan maganda, mabango ka kasi tayo ang pinakakatiwalaan sa area, sa posting. Kailangan maganda at respetuhin tayo kasi pangit pag dugyo tayo. Ayan, yung lamisa pinunasan na natin para ayaw ko kasi yung may mga dumi-dumi pa na yung gusto ko yung plain lang na wala akong makita na kasi pangit kasi yung area pag medyo madumi, madaling titirahan ng mga langaw. Ayan, logbook muna daw tayo. Pinaka-importante yan kasi hindi ka matatawag na gwardiya kung wala kang logbook. Yan kasi ang personal evidence bilang katunayan na nagtatrabaho ka ng maayos. Minuminuto ka oras-oras na minumonitor mo yung area kasi pinaka-importante yan. Hindi ka lang gwardiya na nakatayo or nakaupo. Maraming responsibility bilang isang gwardiya. Sabi nga nila, ang gwardiya trabahong tamad. Subukan nyo mag-gwardiya, napakahirap talaga. Naranasan ko ng mag-duty sa mga village, sa mga iba-ibang mga establishmento. Ang diskarte ko, yung protocol na lang ang sinusunod ko kasi para wala tayong 1-6 protocol o memo. Kung kinakailangan magtanong tayo sa pamamaraan na sa panig natin na hindi tayo mabulilyaso kasi pinaka-importante yan. At saka subok ko na noon na naranasan ko na lahat. Pinahuli kami ng sa mga village, pinahuli kami sa Ayala Village, pinahuli kami ng malalaking ahas o kubra sa loob ng bahay. Yung mga aso na mga askal pumapasok sa bahay, sa amin pa yan noon. Grabe, yung trabaho na napasukan ko noon. Mahigpit sobra. Kaya kung saan man tayo mapunta, saan man tayong trabaho, lahat ilagay mo na sa utak mo at pinaka-importante, kung gaiter ka man or maintenance gate, kailangan protocol at saka memo talaga ang pinaka-importante dyan. Wala na yung 11 general order, natural lang yan kasi yan naman talaga ang policy ng gwardiya. Yung mga code of conduct na yan, code of ethic, 11 general order, dapat alam din natin yan. Pero para sa akin, ang trabaho ang iniisip ko kasi ang protocol at saka memo ang pinaka-importante kasi dyan. Kasi pagdating sa trabaho, hindi ka na magre-recite niyan. Busy ka na. Kailangan mo pagalawin ng lalo na kaliwat kanan yung mga kotse. Kung naranasan nyo yan. Hindi mo na maano yung mga na yan, yung magre-recite ka parang 11 general order. Kasi nandyan na tayo sa, kumbaga sa labanan, nandyan na tayo sa
laban. Kumbaga, i-ano mo na lang yung mga plate number, pangalan ng tao. Siyempre, pag unang araw o isang linggo, di mo pa masyado makabisado yan. Ayan guys, logbook tayo ngayon kasi siyempre importante yan habang nagmo-monitor tayo sa area. Kailangan din natin na mag-logbook para safety yung area at safety rin tayo. Kasi pinaka-importante sa lahat yung logbook. Ito ay personal evidence bilang isang guard. Hindi ka matatawag na 5'9" o gwardiya kung wala ka, hindi ka naglalogbook. Isa kang tanod o ano, tanod na may logbook na sila. Tayo pa kaya na gwardiya. Kailangan din natin kasi tayo ang pinagkatiwalaan ng kumpanya sa mga trabaho natin sa area. Kasi hindi basta-basta na mga gamit itong binabantayan natin. Maraming gamit. Kailangan din natin na pusighin natin na i-monitor natin na walang mawala sa isang area. Ayan, magandang gabi sa atin. Katatapos na natin mag-grooving, wala ng tao sa ganitong panahon. Ano naman tayo na video kahit na medyo boring. Magandang gabi sa atin lahat. Kaya paggabi dito, maliwanag. Malapit kasi yung police station dito.